Mapagpalang hapon po sa atin lahat. Yan. Pwede bang batiin mo yung katabi mo, sabihin mo, good afternoon. Yan. So, pupunta po tayo, dadako po tayo bubuksan natin yung ating bagong serye na pinamagatan natin, Walk With Me. Ang ibig sabihin po ng Walk With Me, ito po ay imbitasyon ng paglalakbay kasama ang Diyos. Ito pong seryeng ito, atin pong makikita dito kung paano inimbita ng Panginoong Jesus ang kanyang mga unang disipulo. So, kung sasabihin natin, it's just like discipleship. O yung ito po yung tinatawag sa church natin na paglalakbay kasama ang Diyos. So, ito yung discipleship is relationship o relational discipleship. Walk with me is an invitation, not something that Jesus imposed to His disciple. Ito po ang discipleship po, ay hindi po ito yung sapilitan o pinilit niyang sumama o gawin ito ng mga disipulo. But it's something na may agreement yung mga disipulo na gawin ito dahil alam nila na ito ay importante. Parang sinasabi sa Amos 3:3. Can two people walk together without agreeing on the direction? In NIV version, do two walk together unless they have agreed to do so? So yung paglakad na magkasama or pagpunta sa isang direksyon, ito daw po ay may agreement or hindi sapilitan. Nakita ko si Kuya Chino, kasama si Ma'am Lisa. Pinilit ka ba sa pagiging mag-asawa nyo, pinilit ba? Meron bang gano'n? Parang, same thing to the church. Yung discipleship, nung sinabi ni Jesus na, come, follow me and walk with me, ito po ay hindi something na pinilit ng Panginoong Diyos, pero po ito ay dahil sa relationship na nabuo ng Panginoong Diyos. And same thing to us, klaro po na sa ating pong simbahan, malaki pong aspeto na pinapahalagaan natin ang discipleship. Sino po dito nasabi na sa inyo, kami po, bago po ako mapunta dito sa Lukban, naging part po ako ng team ni Pastor Ed. And si Mike, si Gerson, si Medel, si Erwin, kami po yung mga, after Pastor Ed, kami po yung laging mga nasa unahan. And after po nun, minsan kami po yung bibigyan ng pagkakataon na mag-preach. Pagka hindi naman po mag-preach, kami naman po yung hahapol dun sa mga tao na hindi pa nakaka-attend ng group. Then, biglang sasabihin na lang ni Kuya Ed, Ron, usap tayo. Parang gano'n yun, walk with me. Pagka sinabi na ni Pastor Ed na usap tayo, naku, kinakabahan na po ako. Tug. Hindi ko alam kung correction o encouragement. Sino dito meron gano'n? Merong mga leader na sinabi sa'yo, usap tayo. Ayun. And this is how we, parang yung movement po natin, ito pong ating church, ganun po siya tumatakbo. Yung paglalakbay po, nakasama po ang Panginoong Diyos o yung discipleship. Again, it is a journey. Paglalakbay po to, hindi po ito proseso na ginagawa natin, but ito po ay mahalaga sa ating pong simbahan. Like Jesus did that process as a disciple, He journeyed with them. Katulad po nung ating discipleship process. Yan. Sino po alam to? Yung 4E's natin. Si Mark alam na alam yung engage eh. Ayan. At saka si Bonina, yan, tsaka iba naman pala yung engage na yun. Pero yung sinasabi po natin yung engage dito, yung engaging the culture and the community. Same as Jesus, He invited the disciple
to follow Him or to walk with Him. Parang every time we have opportunity to engage the culture and the community, it will end up to share the gospel or to share what Jesus Christ did. At the same time, it will not end up in engaging but also establishing. O yung tinatawag natin, establishing in biblical foundation. Ginawa ito ng Panginoong Diyos sa kanyang disipulo, in-establish na nung nagpakilala siya kung sino siya. At nung pinapakilala niya kung ano at kung sino siya bilang Diyos, hindi si Jesucristo na tao lang, but si Jesucristo na Diyos. Not only that, but also equipped. Jesus has equipped them in 3 years na nasa ministry siya. Kaya po tayo dito, sabihin mo, every believers to minister. So sino po dito nananampalataya ka na si Jesus ang Panginoon at tagapagligtas mo? Ibig sabihin ko po, kung tayo po'y believers, it will end up that tayo po will minister. And not only that, but empower. Disciple to make disciple. So, ibig po sabihin, as a church na nandito po tayo, hindi lang po tayo nakaupo dito, but kung ito po ang layunin ng Panginoong Diyos, ito po ay mangyayari sa atin na magdi-disciple tayo. Kasi po yung team po natin ngayon, o yung topic po natin ngayon, ay follow Him together. Ibig sabihin, sumunod na magkakasama. Sino po yung kasama natin dito ng pagsunod? Tingnan niyo po yung katabi mo. Yan. As a church, Victory Lukman, tayo po ay sama-samang at magkakasamang susunod po sa Panginoong Diyos. And today, we will talk about yung nangyari po sa unang pagtawag o sa, sabi nung commentary na binasa ko, ito daw po ay pangalawa na pagtawag ni Jesus sa kanyang mga disipulo. Inaanyahan ko po ang lahat na tumayo at basahin po natin ang salita ng Panginoong Diyos sa Luke 5 verse 1 to 11. This is the time and moment that there's a full submission na ipinakita po ng mga disipulo until the time na pumunta po na even their profession ay sinabmit nila at tinalikuran nila to become a fishers of men. It says here, on one occasion, while the crowd was pressing in on him to hear the word of God, he was standing by the lake of Gennesaret, and he saw 2 boats by the lake, but the fishermen had gone out of them and were washing their nets. Getting into one of the boats, which was Simon's, he asked him to put out a little from the land. And he sat down and taught the people from the boat. And when he had finished speaking, he said to Simon, "Put out into the deep and let down your nets for a catch." And Simon answered, "Master, we toil all night and took nothing. But at your word, I will let down the nets." And when they had done this, they enclosed a large number of fish, and their nets were breaking. They signaled to their partners in other boat to come and help them. And they came and filled both the boats so that they began to sink. But when Simon Peter saw it, he fell down on Jesus' knees, saying, "Depart from me, for I am sinful man, O Lord." For he and all who were with him were astonished at the catch of fish that they had taken. Verse 10, and so also were James and John, sons of Zebedee, who were partners with Simon. And Jesus said to Simon, "Do not be afraid. From now on, you will be catching men." And when they had brought their boats to land, they left
everything and follow Him. Let us pray. Lord, thank you, God, for your message. Bilang isang simbahan, nananalangin kami, Panginoong Diyos, na tulungan mo kami na sama-sama kaming sumunod sa nais mo sa amin. Dalangin namin itong seryeng ito na walk with you or walk with me. We pray and we understand who you are into our life. Na yung ginagawa namin na pag-disciple ay hindi to obligasyon na kailangan lang namin gawin. But we pray today that we enjoy na i-inculcate mo sa aming mga puso na doing this is a form of obedience to your word. And not only to your word, but it's our responsibility also na maipahatid namin sa mga tao kung sino ka aming Diyos na maawain at mapagmahal. Lord, dalangin namin as we hear your word today, ikaw mismo yung magbago sa aming mga isipan at sa aming mga puso. In Jesus' name, amen and amen. Sige po, pwede na po tayong umupo. Like what I said po kanina, to walk with Him is a journey of submission. Ang paglakad po o ang paglalakbay po sa Panginoong Diyos ay ito po ay paglalakbay ng pagsuko po sa Panginoong Diyos. Tama po ba? Sino po dito dati may mga bagay ka na iyong ginagawa? Pero nung ikaw ginagawang mali, pero nung ikaw ay nakakilala sa Panginoong Diyos, patuloy at patuloy kang nababago. Meron ba dito? Wala. Katulad pa rin. Yan. Sige po. Taas mo yung kamay mo kung yung katabi mo mukhang nagbago na. Simula naging Kristiyano. Ayan. Yung mga nagtaas. Yung mga hindi nagtaas. Pero honestly, totoo po yan. Si Ate Lisa talagang taas na taas. So, ibig sabihin po, yung paglalakbay po sa Panginoong Diyos, ito po ay paglalakbay ng pagsuko. Parang ako po bilang pastor, hindi po ako excuse about this. Hindi po nung naging pastor ako, perfecto na po ako. Kung sabihin ko mong perfecto ako at wala na po akong isinusuko sa kanya, yung asawa ko po ang saksi na ako po ay sinungaling. Walking with Jesus or journey with Jesus, ito po ay a lifestyle ng pagsasubmit sa Kanya. Tanong po, tension. Sige, para makarelate tayo. Can you really say that you are walking with Jesus? Tanong mo sa sarili mo, masasabi mo ba talaga na ikaw ay lumalakad kasama si Kristo? Or yung kasunod na tanong, our lives will tell how we truly understand what walking with Jesus really is. Ang ating bang pamumuhay ang makakapagsabi kung tunay nating naunawaan kung paano lumakad kasama si Kristo. Can we analyze it today? Sa akin bang pamumuhay? Sa akin bang trabaho? Sa akin bang eskwelahan? Sa akin bang pamilya? Sa mga nakakasalamuha ba? Tunay ba na ako'y lumalakad kay Kristo? And same thing to the disciple. This what happened. Yung buhay po nila dito, makikita natin, una, they hear the word of God. After they hear the word of God, utay-utay po na isinusuko po nila yung kanilang buhay sa Panginoong Diyos until the time pati profession nila ay isinuko nila sa Kanya. First, una po natin makikita dito, we submit to His word. Luke chapter 5, verse 4 to 5, and when He had finished speaking, He said to Simon, "Put out into a deep and let down your nets for a catch." And Simon answered, "Master, we toiled all night and took nothing, but at your word I will
I will let down the nets. Ito pong senaryo ito, bago po mangyari ito, sinda Pedro po, John, at son of Zebedee, umuwi po sila, galing po sila sa magdamag na pangingisda. And sabi po doon, di ba yung verse 1 and 4, si Jesus ay dinudumog ng napakaraming tao at nandun na siya sa pangpang ng dagat. So sa daming tao na dumadating, bakit? Ito po yung time na nagsisimula siya ng magkameron ng miracle. Pinapagaling niya yung mga may sakit. Yung bulag, nakalakad. Yung pipi, nakarinig. Joke po yun, tawa naman po kayo. So, pinapatawa ko lang po kayo. Pero totoo po, nangyari po doon. There's a lot of miracles. So ngayon, pagka may miracle, anong gagawin mo? Makikinig ka doon sa tao na merong magandang nangyayari. Parang diwata pares, ano? Lahat na lang pagbukas mo ng reels, puro diwata na lang. Ang dami po nagpapapicture kay diwata. Sabi ko nga, medyo magkahawig lang naman kami ni diwata. Grabe ka naman mga tao. Pero ibig sabihin, di ba, so yung mga tao na ngayon, reels na lang, ano? Pero nung time na yon, when they see the miracle of Jesus, they coming to Jesus. And to the point na nandun na siya sa pangpang, at nung nandun na siya sa pangpang, sobrang dami na ng tao. Kaya nung nakita niya, andito yung mga kasama ni Peter, naglilinis po sila ng net. Kasi nung time na yun, pagkatapos mong mag-cut ng fish o mangisda, kailangan mo linisin yun, baka masira ka agad. So, habang naglilinis sila dito, siguro yung bangka, inaayos din niya. Sabi ni Jesus una, kay Peter, pwede bang pasakay dyan? Kasi nga, siguro, dumating na sa point na nandun na siya sa mismong alon. And after nun, siguro nakiupo lang siya ng konti. Tapos sabi niya, Peter, pwede bang itulak mo ng konti? So, ang senaryo, nakaupo siya ganun doon sa bangka. Habang nakaupo siya, nag-preach siya. Parang yun yung platform niya. Eh nung main commentary ako nabasa, may dahilan daw yun bakit kailangan medyo malayo doon sa mga tao. Kasi daw nung time na yon, pagka daw yung wave, nagsalita ka, tapos yung wave, mas naririnig daw nung sobrang daming tao kaysa nagsasalita ka ng nandun ka lang sa land, parang ganon. So may dahilan yun. Parang ito, pagka nagsalita ako dito, dahil merong mic, naririnig nyo ako. Pogi ba ako? O tabo. May nagsagot dito. Pero that's the point kung bakit pinatulak ni Jesus. After niya mag-preach, ito na, siguro si Pedro, yung mga tao doon nakikinig. Hindi lang po binanggit kung anong preach ni Jesus, but it is, and this is the Word of God. And when we hear the Word of God, sabi doon, faith comes from hearing, and hearing the Word of God. Well, some of the commentaries, sabi din, sinda Peter daw, yung son of Zebedee, sinabihan na ni Jesus na mag-follow sa kanya. But in the end, bumalik pa rin po sila sa pangingisda. And nung time pong yon, pagod na si Pedro, kanya ng mga kasama, siguro, sino dito nagtatrabaho? May naman po. Sino dito nag-aaral? Pagka nag-aaral ka ng maghapon, magdamag, tapos pag-uwi mo ng bahay, paggugasin ka pa ng magulang mo ng pinggan, okay lang yun, sunod na lang tayo. Pero di ba parang, ang hirap. Hindi, kumbaga parang ang hirap nung ginawa nila. Tapos ito si Jesus, sabi kay Pedro, bumaling siya, after niya mag-preach, bumaling siya kay Pedro, ipunta mo itong bangka dun sa dulo, at pagkapunta mo, ihagis mo yung lambat. Ano kaya reaction ni Pedro nung sinabi niya yon? Siguro yung mata niya, ay! There's a word of Jesus. Pero, sino ba si Jesus?
He is a carpenter. Kung titingnan natin, who is the expert? Siyempre ang expert doon, fisherman. So sinong mas magaling sa pangingisda? Siyempre hindi yung carpentero, but the fisherman. Sabi ko nga po kaninang umaga, pagka health ang problema mo, huwag kang makinig doon sa mga tambay. Makinig ka sa doktor. Pagka naman maggagawa ka ng bahay, huwag kang makinig doon sa doktor. Siguro naman meron namang konting pero makinig ka sa engineer, parang ganon. Kaya si Pedro, seemingly nonsense yung sinasabi ni Jesus. Parang, bakit ako makikinig sa'yo? Pero sabi nga natin, when we hear the word of God, ang panampalataya po natin ay lumalakas at lumalakas. Sabi po ni Pedro dito, Simon, put out into a deep and let down your nets for a catch. And Simon answered, Master, we toil all night and took nothing. But at your word, I will let down the nets. His word is our final authority. His word, not our word. Makikita po natin dito that ano pong ginawa ni Pedro? He trusts to the word of God. He trusts to the word of Jesus. And ang naging response niya po ay sumunod. Kung tutusin, nonsense po ito. Bakit po? Ang maganda pong mangisda ay gabi. Pagka po umaga, ay hindi po makakahuli ng isda. Pero when he hear the word of Jesus, ano pong nagkameron siya? Meron pong pagsunod. At alam niya po, the full authority is His word. Same is true with us. When we read His word, God expects us to respond in obedience. Regardless of the exhaustion, discomfort, we must obey the word of God. Di ba? Sino po dito ano ka na parang ano ba yung mga salita ng Diyos? Forgive one another. Madali ba magpatawad? Lord, ba't ko siya patatawarin? Kung alam mo lang yung ginawa niya sa akin. Di ba? Nasabi mo na ba yun? O napanood mo na yun? Ito pa. Love your enemy. Lord, ba't kumamahalin yung kapitbahay namin yan? Alam niyo, may kaduksong pa to, love your enemy. Pakainin mo, alagaan mo, ipagdasal mo. Ang sarap sana magdasal. Sana madapa po siya mamaya. Pero, despite of exhaustion, discomfort, ano pong sabi ni Pedro? Dahil sa sinabi mo, Master, gagawin ko ito. We are to trust the word of God even if it does not make sense. When we read His word, when we know His word, ang nais po ng Panginoong Diyos ay meron po tayong pagsunod sa Kanyang salita. Bakit po tayo may honor God, make disciple? It is the word of God. In Matthew 28, sabi doon, all authority of heaven and earth has been given to me, sabi ni Jesus. So, now, go, therefore, and make disciple of all nation. So, sinasaad ng Panginoong Jesus na kung ang authority of all heaven and earth has been given to Him, therefore, I therefore conclude, now, magdisipulo kayo, hindi lang dito sa Lukban, but sa buong mundo. And that's the word of God. I don't know, marami bang salita ng Diyos na nabasa ka na seemingly
Parang imposible. Parang hindi na mangyayari. But kung sinabi niya po ito, nothing is impossible po sa Kanya. Remember, nung kine-create po ang mundo, ito po sa pamamagitan ng Kanyang salita. There's a power in the name of Jesus. And because ito po ay salita ng Diyos, our response is obey kung ano pong sinasabi ng salita. Sino po dito, pagka nagbasa ka ng Bible, ako po pagka nagkwa-quiet time ko, lagi ko naalala yung asawa ko eh. Ay naku, para sa asawa ko to. Hindi. Joke lang po yun. Di ba? Diba? That's why, ako po, I love reading the Word of God. Sabi ko nga po, every time I read the Word of God, bago ko po sabihin doon sa inyo, ako po mismo ang humingi na muna ng tawad sa Panginoong Diyos because His Word has a power and authority. Gusto mo malaman kung gaano ka kawalang niya? Read the Word of God. Understand it. At malalaman mo na hindi ka pala mabait. Sabi nga, yung mabubuti nating gawa sa Panginoong Diyos ay katulad lang ng isang basahan para sa Kanya. Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. When we trust the Lord all of our heart and lean not our own understanding. Sabi ko nga, minsan, it makes sense. Na, parang walang sense. Ba't ako magpapatawad? Ba't ko mamahalin ang aking kaaway? Ba't ako mag-forgive? Ba't ako magbibigay? Ito yung sinabi ng Panginoong Diyos eh. Ba't ako patuloy nalalaban? But still I am an overcomer. But still I am rich. But sinasabi na ako, mayaman ako. When we read the Word of God, the only thing that we need to do is to trust the Word of God. Why? It will help us a lot in every areas of our life. Yung iba, di ba, pag tuwan-tuwa, pag nakikinig ng mga motivational speaker. Sino dito naka-attend na kayo mga motivational speaker? Yayaman ka! Yayaman ka! Yayaman ka! Di ba gano'n? Di ba? Yung mga tanong, open-minded ka ba? Parang gano'n, di ba? Pero wala naman po masama. Pinag-aralan nila yon at dapat may matututunan po tayo doon. But bilang Kristiyano, you want to be successful in life? Sabi doon, meditate it day and night and you will be prosperous and successful. What happened when Peter obeyed the Word of God? Sabi po dito in verse 6 and 7, and when they had done this, nakinig po sila kay Jesus, tinapon po nila yung lambat, lumayo po yung bangka at pagkalayo ng bangka, inihulog po pa rin po nila yung lambat. Knowing that all day, night, parang all day na, tapos night pa, no? Sabihin na natin magdamag. Ginawa na nila ang lahat, abilidad, talento, kumbaga parang strategy, wala po sila nagawa, pero sinabi pa rin ng Diyos, gawin mo to. And when they obey, sabi po dito, they enclosed a large number of fish and their nets were breaking. Wow! Sa pag-obey po sa Panginoong Diyos, there's a result of fruitfulness. Abiding in Christ, result to fruitfulness. Not only na mabre-break na yung net. Verse 7, they signal to their partners, mga kapatid, pumarito kayo. Tulungan niyo ako.
in the other boat to come and help them. And they came and filled both the boats so that they began to sink. Sa sobrang dami po, yung bangka daw po nila ay halos lumubog na sa sobrang bigat. Kung titignan mo, gaano kadami itong isdang ito. Sabi, Master, siguro sila nagkandaligo na sa pangisda nila. Siguro mga nahuli nila 555. Hindi ko alam kung nag-gets nyo. Master, ligo 555. Pero ang corny talaga ng joke mo, Pastor. Hayaan mo na. Pero hindi lang po 555 yun. Siguro mas madami pa po yung nahuli nila doon. But one thing I know, na-amaze po sila sa sobrang dami ng nangyari. Miracle po yun. So when we obey the Word of God, ang kasunod po nun, miracle. The question, paano po tayo susunod sa salita ng Diyos kung hindi natin alam ang kanyang salita? That's why po itong gathering po na weekly, hindi po ito sapat para mabalaman po natin, maintindihan po natin ang Biblia. I suggest po that every day, at least one chapter a day po ng Bible, it will help us a lot. Kung wala po kayong, pwede din po yung audio Bible. Ngayon po, pinipindot mo na lamang, makikinig ka na lang doon sa audio Bible. And it will help us a lot in following Jesus, in surrendering all to His Word. Kami nga po nung anak ko, nakakatuwa po, yung bunso namin, pagka po siya nagpray ngayon, yung prayer niya, hindi po, sana po. Yung prayer po niya, medyo scriptural prayer na. Gumagamit na po siya ng mga scripture and he tell it, Lord, you said na you are with me. Bakit po kung matatako lagi sa mungo? Sabi niya, parang magagalan yung mga niya. Pero, paano niya nagagawa yan ngayon? Because he read the Word of God dati. Nung hindi ko po siya tinuturuan, lagi na sabihin, anak, nagkatid ka sa church? Yes, Daddy. Ano natutunan mo? To be good. Anak, nagbasa ka ng Bible? Yes, Daddy. Ano natutunan mo? To be good. Aba, anak. Lahat na to be good. Pero I realize, kaya pala ganun lang yung niya. Kasi pagka sinabi mo magbasa, wala sa focus, wala sa hindi niya ninanamnam yung salita. Pero as a father, it's my responsibility. Anak, ito yun. Hindi lang po sa kanya, pati po dun sa pangalwa, tsaka po dun sa What do I mean? To walk with Him is a journey of submitting to His Word. Ang paglakad po sa Panginoong Diyos, o ang paglalakbay po kasama ang Diyos, ay pagsasubmit sa Kanyang salita. Second point that we can understand po dito, not only submitting to His Word, but we submit to His Lordship. But when Simon Peter saw it, he fell down in Jesus' knees, saying, Depart from me, for I am sinful, O Lord. Makikita mo yung response dito ni Pedro nung nakita niya na sobrang dami ng nahuli. Instead na magsaya siya. Sino po dito pagka may magandang nangyari, ano pong reaksyon nyo? Thank you, Jesus! Di ba? Parang ganon. O yung iba response, ayos! Mag-iihaw na tayo na sobrang daming ihaw. Malaking kita. Parang ganon, di ba? Pero look at Peter. Ang sagot niya dito, nag-load siya kay Jesus. Jesus, depart from me. Lumayo ka sa akin. Ako'y makasalanan. When he saw the miracle of Jesus, he understood that Jesus is above all. Doon niya naunawaan. Hindi yung kanyang talento, hindi siya pwedeng umasa sa kanyang talento, hindi siya pwedeng umasa sa kanyang giftings. Hindi siya pwedeng umasa sa mga tao na nakasurround lang sa kanya. But kailangan niyang umasa
doon sa mismong author at sa mismong Panginoon ng Panginoon. Di ba? What I like this, hindi po siya nakatuon doon sa provision. But tumuon si Pedro doon sa nagbibigay ng provision. To the provider. Sabi to, Peter was kneeling in the boat over the big catch of fish. They were astonished at the volume of the catch of fish. Peter's attention was not on the miraculous catch of fish, but on the one who told him to let down the net. Nakita po ni Pedro yung omniscience ng Panginoong Diyos, that God is all-knowing, omnipotent, that God is all-powerful than any others. Omnipresent, God is present in everywhere. That's why he understands that he is a sinful sinful man, and Jesus is above all. That's why he said, sorry, Jesus, for everything I have done wrong. It talks about the Lordship. Na si Jesus noon, ang tingin niya lang is a rabbi or teacher. That's why sumusunod niya, a master. But now, he saw Jesus as a holy God, as the one who is the creator of the whole universe, or whole earth. Makikita mo po na yun yung ano niya, that's why he understand that lahat ng aspeto ng kanyang buhay na si Yesu Cristo ang Panginoon nito. In terms of his relationship, in terms to his business, in terms to his finances, in all, si Jesus ang kanyang Panginoon. God never discard our skills. What He wants is for us to learn how to submit the skill to the Master. Bakit daw po kaya inintay pa ni Jesus na magdamag na mangisda sina Pedro at wala silang nahuli? Hindi ko po alam kung meron po silang nahuli. Kasi parang everybody are disappointed that time. Wala silang nahuli, kaya po nililinis na nila yung dun eh. Siguro, kaya sila nakikinig ng salita ng Diyos. Aba, ito yung miracle di ba? Minsan kasi yung mga Kristiyano, yung nakakalimot sa Diyos, bumabalik yan at naaalala niya ng Diyos pagka dumadaan sila sa matinding pagsubok ng buhay. Tama ba? Sino dito pagka malapit na yung bill ng miracle? Di ba? Doon mo lang naalala, Lord, kailangan kita. Papapakata, kailangan kita. Hindi ko alam. Pero nung time na yon, they are all disappointed. That's why, to the point na makinig ulit sila, bumalik sila kay Jesus. Bakit hinayaan ng Panginoong Diyos na mangyari yon? Para maintindihan ni Pedro na wala silang magagawa kung wala ang Panginoong Jesus sa kanila. The only na kailangan nila ay ang Panginoong Jesus. Tanda ko po noon, nung bago pa ako maging born again, o bago ko, yung mga kapatid ko, lahat ginawa na. Binigyan ako ng pera, umattend lang ako, kinausap yung ex ko, yung ex. Sabi nung ex ko, ay naku, umattend daw tayo. Attend naman kami, pero it's not my timing to Pero nung to the point na tinanggal niya yung business ng family namin, kung saan ako kumukuha ng pangyabang ko, yung wala na akong makunan. Tapos, yung hilig ko na basketball, na-injury pa ako. Nung wala na akong makapitan, natingin ko, graduate ako ng physical therapy, pero wala akong makuhang trabaho. Nung wala na ako nung time na nandun ako, end up ako
Sabi ni Pastor Ed, if you are that person na gusto mong tanggapin si Jesus, tumayo ka sa kinatatayuan mo. Sabi ko, ay ako Lord. Pero when yung music tumutugtog na, end up ako, nakatayo po ako, talagang umiyak ko. Lord, sinusuko ko na sa iyo lahat. And this is what happened also to Peter. Wala na po siyang magawa, wala na siyang that's why pinakita ng Diyos, when you are with me, you will experience miracles. But without me, you can do nothing. The same thing to us. Hindi po tayo pwede magyabang sa Panginoon kung anong abilidad o talento na meron tayo. Nadako po yung isang scripture din sa Bible. Sabi niya, ako ay magpapatayo ng madaming kamalig. At pagka natayo ko na yung aking kamalig, ito'y pupunuin ko ng mga ng barns o mga crops, mga binhi. At pagka napuno na ito, sabi niya, ako'y magpapakaligaya at magpapahinga. Sabi ng Panginoon Diyos, isa kang hangal. Bukas ay kukunin na kita. Showing that Jesus is above all that we had. Ating kalusugan, ating abilidad, ating talento, kailangan po nating isuko sa ating Panginoong Diyos. Have you ever wondered why life is just so hard sometimes? Naranasan mo na ba yun? Nag-aral ka naman, pero ba't ganun pa rin yung nakuha mong grades? Ginawa mo naman yung best mo, pero iniwanan ka pa rin. Parang ang hirap-hirap ng buhay, ano? Tignan mo kung bakit. Maybe baka may kulang yung pagkapanginoon ni Jesus sa buhay natin. If we entrust to Him all, everything will follow. Like what happened to yung catch of fish na nangyari po. Truly it happened because they obey and submit to all to God. Last point that we have, not only submit to His Lordship, but we submit to His will. Not our will, but it is God's will. Sabi po dito, and when they had brought their boats to the land, they left everything and follow Him. Grabe, no? Hindi po nila inisip yung malaking nakuha po nila na marami pong isda. Hindi ko alam on that time kung magkano po yon. Kasi yung pagiging pong mga isda that time, ito po ay isang malaking profession na meron po sila. Pero that time, they disregard yung malaking nakuha po nilang isda. They left everything and follow Jesus. They give up their profession. They give up yung daily living nila or kung paano sila nang bumuhay. But they let the will of God will be upon them. Na yung layunin ng Diyos sa buhay nila, mga disipulo, ay ito'y maganap. And same thing to us, we need to submit to Jesus yung layunin niya sa ating mga buhay. Jesus came, or Jesus cared for daily needs of that disciple. Makikita po natin dito na andun yung care ng Panginoong Diyos sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga disciple. That's why nag-ano siya ng malaking miracle na pangingisda physically. But when the disciple understand also na hindi lang physical yung pangangailangan nila, but kailangan din nila yung spiritual needs. When they understand it, in verse 10, sabi po doon, in verse 9,
lahat po sila ay na-amaze doon sa malaking nakuha po nila. After po noon, sabi ni Jesus, huwag kayong matakot. Kung dati kayo'y mangingisda ng isda, ngayon kayo ay mangingisda na ng tao. Sabi ng Panginoong Diyos, huwag kayong mag-alala. Alam niyo po, bakit minsan ang tao ay hindi nagdi-disciple o hindi nag-share ng gospel? May mga bagay na hindi pa sinasubmit sa kanyang sarili. Maybe yung fear, maybe siguro, ay pagka nalaman nilang Kristiyano ako, baka lukuhin nila ako, alive. Nangyari na ba sa inyo yun? Ako, daming beses nangyari sa nung, dati po crew ako sa McDo bago ako maging born again Pagpunta ko sa SM, may dala pa akong Bible. Sabi nung 1, 2, 3, alive. So yung mga tao nagtitingin sa akin gano'n, yung lahat ng crew na nandun sa unahan. Although, well, some of them naman, born again na rin ngayon. Kaya ingat yung mga nanloloko sa atin ng gano'n. Pero di ba may mga bagay na we need to give up para yung will ng Panginoon ay mangyari. Maybe some of us, hindi totally full-time na pumasok ka dito bilang full-time staff. Tama ba, Chester? Hindi. Pero kahit hindi yung full-time staff na nandito ka, it doesn't mean na yung layunin ng Diyos sa iyo ay hindi na mangyayari at magaganap. Minsan kaya po tayo inilagay sa posisyon na yan, nais po ng Panginoong Diyos, ay tayo maging mangingisda pa rin ng mga tao. Verse 10, we are called, and Jesus said to Simon, do not be afraid, for now on, you will be catching men. We are called to set apart to follow Christ. And not only to follow Christ, but also to walk with Him. To walk with Him with another. Hindi na po tayo tinawag ng Panginoong Diyos para maligtas po tayo. But tinawag po tayo ng Panginoong Diyos to catch for people. Or to disciple people. Sabi ko nga po kanina, sino po dito, bakit ka nakakilala sa Panginoong Diyos? Tanong ko, dahil ba nagdasal ka, pagdasal mo, uy, andiyan na si Jesus. Tagapin ko daw siya bilang Panginoon tagapag. Hindi po, di ba? Bakit ka nakakilala? Meron nag-invite sa'yo at meron nag-share sa'yo ng gospel. Ako sabi ko, ang dami pong pumunta sa bahay. Hindi ko alam, bisita sila ng kapatid ko, pero laging sa akin lumalapit. Uy, kumusta ka na? Yung para bagang artista ka. Sino dito pag yung pag-aumatis, yung unang attend mo dito sa church, feeling mo artista ka, lahat na kumumay sa iya, di ba? Intentionally po yun. Bakit ka kinakamayan? Bakit ka para lumakbay ka kasama niya sa Panginoong Diyos. The will of God to all of us is to become a disciple maker. Yung buhay po natin, yung pagsamba po natin at kilala natin kung sino siya, it will affect the whole era of our lives. Dati po, sabi ko nga po, ako, laging lumalayo po ako. Pupuntahan ako doon sa video okay bar na meron kami. Lalapitan ako, uy Ron, kumusta ka na? Napadaan lang ako. Napadaan? Ang layo nung sa amin yun. Napadaan ka lang dito. Intentionally, pinupuntahan po ako. And hindi lang po yun. Minsan, naglalaro akong basketball. Makikita ko, andun yung ate ko, andun siya. Ay, Ron! Ba't kaya sunod dito na sunod sa, ano kaya ang gusto nito sa akin? But later on, when I know who Jesus is into my life, that He is a God who died on the cross for me, na ganun niya binalyo yung tao para magkameron ng relasyon muli, mabalik yung relasyon sa Panginoong Diyos. When I understand that, I end up sharing the gospel in everywhere, in every areas of my life.
Jogging ako, may nakita akong isang stroke. It's time to share the giftings na binigay sa akin ni God. I am a physical therapy, that's why pwede ko silang i-engage. Oy, kumusta na? Ako marunong akong tuturuan kitang tumayo, hanggang sa maturuan tumayo, marunong na maglakad, lalakad ng ganyan. Tapos sabihin ko, alam mo, hindi lang yan yung pwede kong ituro sa'yo. Yes, yung physical, pwede yan, pero mas maganda yung relasyon natin sa Diyos. End up sharing the gospel and pray for that person. Ngayon po, every morning na 6 o'clock doon po sa Tayabas, sa Maylita, nag-iintay na yun sa akin doon. Pero sabi ko naman sa kanya, medyo busy ako. Hindi lang ako pastor, pero mukhang artista din ako. Kaya sabi ko, hindi ako lagi makapunta doon. Hindi lang po yun. Doon sa mga batch ko, end up, hindi ka rin po matitigil, but you are going to share the gospel. Not only to my batch, but also to sabi ko nga, if there's an opportunity to preach the gospel, you will end up to preach it. Ano po yung gusto kong i-point out? Mahihayin po akong tao. Naniniwala po kayo? Hindi, totoo po. Kahit tanungin niyo yung mga teacher ko, lagi ko sinasabi, it's better to repeat than to report. Yun po yung ko sa pamantayan ko sa buhay. But when I fully submit my life to Jesus, it will end up na walang pagod ka na i-share at i-share ang mabuting balita. Ang discipleship po is relationship, as I end. Discipleship is relationship. Sabi mo nga, discipleship is relationship. If you have a relationship kay Jesus, it will end up, ibibigay mo po to sa lahat. Sabi ko nga po, I'm not excuse. Hindi po ako excuse. Hindi po ako perfectong tao. That's why I am submitted into His Word. When I read the Bible and I see something that is wrong, yung last Sunday, maganda po yung topic natin, yung sabi doon, huwag kang maging matalino ka sa mga taong hindi pa nananampalataya sa Diyos kung ikay mananampalataya. Bakit daw? Ang mga taong ito ay nakatingin sa iyo. So the goal is maging mabuti kang tao. So yung mga tao na nakatingin sa iyo, somehow looking into your life, you preach already the gospel. Sabi ko nga, nung nabasa ko po yun, napakinggan ko po yun, naparepent talaga ako kay Lord. Lord, sorry. Marami po akong Kristiyano na ako, pero marami pa rin po akong napaputok ng uso pagka naglalaro ako. And isa-isa ko pong iniisip yun. But ngayon, alam niyo po yung sabi ko, I know how to handle it in a right way. Oy, pisikalan lang tayo pero after this, wala na tayo Grabe po talaga mga lukbanin. Naglaro ako nung Thursday. Talagang ang tatanda na mga 40s, mga 50s na talagang ang mga siko talagang. Well, but what's my point? When I hear the word of God, I submissive to His word. Not only to His word, into His lordship. Sabi ko nga po, I'm not excuse. Ayan buhay na saksi ang asawa ko. Sabi nung anak ko, Daddy, akala ko ba bawal na nag-aaway? Ba't nag-aaway kayo ni Mami? Sabi niya gano'n. Hindi po perki tatay ka. Ito po, lesson learned sa mga tatay Hindi po perki tatay ka. Hindi ka na magsusorry sa anak mo. It's their right pa rin po. Kasi the first disciple na meron tayo bilang mga tatay, mga asawang lalaki, yung asawa natin babae at yung ating mga anak. Sabi ko, anak, hindi kami nag-aaway. We are lamang yung we have a passionate discussion. Pero syempre, I sorry to my wife, and the same time, I sorry dun sa mga anak ko. Sabi ko, anak, sorry kung ganito si Daddy. And why? It's about lordship Lordship, your relationship, in everything. Ay ako nang pabahay, yung sabi ko nga yung isa,
na naikwento ko din kanina. May nakita akong post, tapos yung post doon, magkakasama sila, magtatay. Sabi niya, dati kalaro ko lang sila, ngayon, kainuman ko na. Tapos proud na proud pa siya, nakangiti pa. Pero sabi ko, Brad, Kristiyano ka. Parang in the back of my mind, Kristiyano ka, nung tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, yung curses na pagiging lasinggero mo, nawala na yan. And in the same time, yung blessing na meron ka, ito na rin yung ibinibigay mo sa iyong mga anak. So parang sabi ko, ako kasi parang I know kung gaano katindi at gaano kasama ang alak. Sabi natin, patikim-tikim mo o they enjoy bonding, pero again, hindi mo kontrolado yung na parang inihimok mo pa na to do that. Kaya sabi ko sa kanya, sabi ko, although I love that person, hindi ako nagmamak, pero ano yung pino-point out ko, yung principle niya sa buhay, I think there's a problem somehow in the lordship in that. Kasi sabi ko lagi yung sabi ng mga anak ko, konti na lang po ha, sayang kasi yung lagi sabi ng mga anak ko, Daddy, why Alan Didi not doing this? Kasi kita niya doon sa kapitbahay namin, sa Daddy, ba't hindi ka nainom? Sabi ko lang doon sa anak ko, anak, Kristiyano na tayo, kaya wala na tayong ganyan. Daddy, ba't hindi tayo bumibili ng mga paputok? Anak, may putok na si Daddy. Hindi. Sabi ko, anak, hindi na tayo magpapaputok kasi yung iba, na lang yan, parang isa tradition na kaya nagpapaputok pagsalubong, sabi kong gano'n. But now, that's only a tradition, that's why hindi na. Alam mo yung parang, I'm using and I teaching them, yung lordship natin ay yung pagsunod talaga sa nais ng Panginoong Diyos sa atin. Not only to His lordship, but to His will. Kami po mag-asawa, plano po talaga namin pagkakasal namin, going to abroad. But, yun nga po, na-regular ako sa MMG, siya naman po, may trabaho. Pero dumating na yung point na hindi ka na makakatulog, na duty ka sa hospital, Monday to Saturday, after nun, Sunday, mas excited ka pa na Sunday na mag-volunteer sa kids church. Sa Lucena po nun, 3 service o 4 na service. Lahat po yun, dahil konti ang volunteer, lagi ako po ang ako ang game master, teacher, pero hindi po ako nag-worship, ayaw talaga ng mga bata doon sa boses ko. Pero lahat po yun pero mas excited pa po kung gawin yung bagay na yun. Until to the point na yung calling to be a full-time pastor ay nandun na. Ay nagkailangan po ng staff ng kids church. Sabi ko sa asawa ko, honey, may calling Gusto ko mag full-time. Akala ko tatanggi. O talaga? Magpo-full-time ka? We enjoy naman serving So, we pray, we pass, argue, usap namin, plano mo ganto, okay lang ba sa'yo? Until the time na pumayag siya, yes, let's go to a full-time. Sabi niya kasi sa akin doon, siya po kasi yung merong petition doon. Sabi niya, ang gagawin mo lang doon, magluluto ka, aalagaan mo lang ako lang yung magtatrabaho daw doon sa iba. Parang mas masarap yun layunin natin na gano'n Pero hindi I let the will of God happen to me. And same thing to you guys. May mga bagay na pinapasurrender sa atin. May mga bagay na pinagagawa po sa atin si God. I believe also, as we hearing the word of God today, let's be submissive to our God, to His word, to His lordship, and to His will. Can we all stand up? It says here in Luke 5:11, and when they had brought their boats to the land, they left everything and followed Him.
It shows po dito, marami po sila. In the same time, we follow Jesus as a community of the church. We need one another. Na-appreciate mo ba yung katabi mo? Yan. And hindi po ako, sabi ko nga po, yung discipleship, for me, hindi ko po ito na-appreciate lamang na programa ng simbahan. Pero na-appreciate ko po ito na may magandang relasyon dun sa mga tao na nagabay sa akin. I will not be a pastor kung walang someone na tumulong sa akin sa paglakad ko sa Panginoong Diyos. There's a lot of area po. Akala nyo ang galing-galing ko ng asawa? Meron po akong Pastor Ed na laging sinasabihan, Pastor Ed, nag-away kami ng asawa ko. One time nga, pinalayas ako ng asawa ko. Ang tawag ko, Pastor Ed, pinalayas ako asawa ko. Sabi ni Pastor Ed, anong ginawa mo? Wala. Sabi ko lang, hindi masarap yung luto niya. Sabi ni Pastor Ed, pupunta po ako dyan. Hindi, wag na. Bumalik ka na doon sa inyo. Pagbalik ko, sabi ng asawa ko, Honey, welcome back. Sorry. Yung pala, si Ate Joanne tumawag na sa kanya. Pinagalitan na rin siya. Pero nakakatawa, no? Pero what do I mean? Ito po yung saya na meron po tayong kasama. We need someone to pray to us. And if you are part of this church, we want to welcome you. Welcome you sa correction. Welcome you sa relationship na meron tayo. Let us pray. Lord, thank you for your word. Dalangin po namin, Panginoon, na bigyan mo kami ng puso na sumunod sa iyo, Panginoon. Dalangin po namin, ano po ba yung mga bagay na ipinasusuko mo sa amin. Maybe yung pagiging Panginoon mo sa aming buhay, sa aming personal na pamumuhay, sa aming relasyon, sa aming finances, sa aming buhay. Dalangin namin, Panginoon, katulad ni Pedro, nung nakita niya, Panginoon, kung sino ka bilang Diyos, andun po yung sinabi niya, patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga nagawang kasalanan. And as a church, can we ask for forgiveness to the Lord? I believe it is God who also telling us that He is Jesus. He is above all. Let us pray. Lord, thank you, Jesus. You see our heart. You see our mind. We pray, God, na ang aming pagsunod sa iyo ay hindi po 99.9% lang, but we want it 100%. We want to follow you. We recognize that you are our Master. We recognize that you are our Lord. It means in every areas of our life, we submit it to you. If you are that person na may mga bagay ka na seemingly na patuloy mong ginagawa o ito'y nakakapaglayo sa relasyon mo sa Panginoong Diyos, nakakalayo sa layunin ng Panginoong Diyos sa buhay mo, maybe why you are not making disciple because you're busy. Maaari sinasabi ng Panginoon, have time to share the word. Have time to read my word. Have time to follow me. I believe, hindi lang po isa, dalawa, but all of us ay sinasabi po ng Panginoong Diyos, isuko po natin ang lahat natin sa Panginoong Diyos. If you're that person, I want to pray for you, Lord. You see our heart, you see our mind. Dalangin po namin na kami po ay sa iyo, Panginoong Diyos. Lord, tanggalin mo na po yung aming old life. But today, we are new because it is you who changed us. Lord, thank you for dying on the cross. And what you did on the cross gave us encouragement that we can overcome the world.
We overcome all these things because you are in us. Lord, we pray na sa aming pag-alis dito, dalangin namin, baon-baon namin, na ikaw, aming Panginoon, Panginoon namin, ikaw, sa lahat ng aspeto ng aming buhay, na ang iyong salita ay may otoridad sa amin, na ikaw ay ang aming Panginoon, na ikaw mismo, Panginoon, ang layunin mo, ang maganap sa amin, hindi ang aming layunin. We live up everything to you. Can we sing this song to the Lord?